Hello everyone, samahan niyo ko ngayon magkwentuhan while traversing River Drive. Kung taga Cavite ka or Las Piñas, familiar ka sa River Drive. Nakadaan ka na rito, siguro isa o dalawa. Pero kung nagtatrabaho ka sa Las Piñas or sa Manila, madadaanan mo to halos araw-araw. Makaiwas ka sa traffic, at the same time, shorter distance din going to Manila. Vice versa. So, kung going ka rin ng Cavite o Manila, ito rin yung dadaanan mo for more convenient way na makarating ka dun sa Cavite. May downside lang. Itong River Drive ay narrow. Two ways lang to. Hindi ito para sa mga malalaking sasakyan. Well, pwede din. Kaya lang medyo mas mahirap. Kaya ito yung pinili natin daanan today kasi makikita natin kung ano talaga yung benefit ng meron kang K-car or K-van, lalong-lalo na pag dumadaan sa mga ganitong klase ng kalsada. Hindi lang naman River Drive ang ganito. Marami ding mga kalsada, mga shortcut na mas maganda na mas maliit yung sasakyan mo kasi usually mas maliliit din yung mga kalsada. Kapag malaki ang dala mong sasakyan, medyo mahihirapan ka. As you can see, saktong-sakto lang halos yung dalawang sasakyan na magkasabayan. Marami pang mga curves, marami pang mga blind spots dito. So, medyo delikado. Pag nagkamali ka, dun ka sa creek babagsak or sa ilog. Hindi ito para sa mga drivers na medyo kabado. Kasi again, medyo delikado. Kung hindi mo kaya itong gantong kalsada, feeling mo hindi ito para sa'yo, might as well you go to the main road. Pansin nyo kanina yung van o yung L300, medyo hirap siya. Ang speed lang namin noon is around 20, mabilis na yung 30. But once we pass by, kita nyo naman 40 or minsan naabot pa tayo ng 50, which kapag nasa ganito kang kalsada, mabilis na yan. At yung mga kalsada, mga katabi nating mga sasakyan, hirap sila sa ganito, lalo na kung malaki. So nasa around 20 kilometers per hour lang sila. So even if you're traversing on a shortcut, say a shorter distance, now if you have a bigger car, you might find this difficult to drive on kasi nga you have to consider a lot of things, yung mga katabi mo, yung mga blind spot na ganyan, yung mga curves na yan. Napaka-convenient itong River Drive na ito. Kung hindi ka pa nakakadaan dito, siguro lagi ka mata-traffic. At the same time, yung ibang daan dito, like sa Pote Road, dadaan ka sa mga palengke, dadaan ka sa mga maraming sasakyan, matagal talaga yung travel. Now, it could cut the time to 1 hour. Minsan kasi talaga matagal going to Las Piñas. I used to work in Las Piñas. Minsan 1.5 hour to 2 hours. That's serious travel going to Las Piñas. Imagine around 10 kilometers lang dapat yung work ko from my house, which is in Bacoor, to Las Piñas. Pero inaabot ako minsan 2 hours because of rush hour. Hindi ko alam sino naka-invento ng mga tinatawag nila dyan na yung counterflowing, mga ganyan, or yung mga one way, yung ganyan. So I think pahirap yun. I experienced that. So what I did before, I do biking going to Las Piñas. Pero dahil ngayon mayroon ng River Drive, it gives so much convenience sa mga drivers, sa mga workers going to Las Piñas, or again vice versa, Las Piñas to Cavite. Even if you're working sa Manila, pwede ka rin dumaan dito kasi meron ng
may bukas na bagong daan going to the expressway sa Cavitex para from here sa Las Piñas para makapunta ka ng Manila. Again, it gives a lot of convenience sa atin. Political aside, talagang malaking naidulot nitong River Drive na ito sa mga drivers, sa mga workers natin. Kaya naman dito tayo ngayon para ma-experience natin how is it to drive here sa River Drive using our K-Vans. Walang kahirap-hirap. Tingnan nyo naman. Yung iba nasa mabagal lang sila. Pero tayo, we are cruising past 30, 40, 50 kilometers per hour. Kapag lumiliko tayo, minsan naman tayo ng 30. Hindi naman sa delikado. We try to push the limits pagdating paglikuan na ganyan. We make it safe naman kasi alam natin wala namang mga kasalubong. Nakikita natin from afar. Pero pag titignan mo siya, parang madaling-madali lang. Samahan niyo ako ngayon, ha? Kaya naman, bakit ba natin pinagpipilitan yung sarili natin sa mga ganun K-cars, K-vans, kung meron naman tayo mga local production cars? Kasi nga, kung meron namang katulad ng ganito, katipid, ganito ka-agile, ganito kaganda, bakit pa tayo magtsatsagang mag-convert ng mga K-cars, mga K-vans na ito? I hope one day this local manufacturers natin sa Pilipinas magkaroon sila ng idea na ganito, na hindi lahat ng bagay palakihan, hindi lahat ng bagay ay pabilisan. Minsan ang gusto lang ng ordinaryong driver, worker, yung makarating sa kanilang patutunguhan ng matiwasay at safe, di ba? Siyempre, kung makakabawas doon sa gastos nila araw-araw na makukuha nila doon sa fuel efficiency ng ganitong klaseng kotse, bakit hindi, di ba? Imagine, one of my customers going to Pasay, nag-share siya ng kanyang experience. Every day, yung fuel consumption niya average is 16 kilometers per liter. Ang laki ng matitipid, diba? I used to ride an SUV, may Fortuner, nasa around 9 lang. Ganyan. Pag traffic, minsan 8 lang. So, malaking menos, diba? So, itong K-Vans kasi is designed para matulungan din yung mga Japanese before. With the same case, with the same issues, concerns nila sa pang-araw-araw. Yung small parking space, yung fuel efficiency, at the same time, magiging very functional siya. Kasi lalo yung mga K-cars ito, napakalaki ng compartment. I experienced somehow itong compartment ito na kinakailangan talaga. So I have to bring with me a wheelchair for my son. Pero yung wheelchair na yon, hindi siya nagiging mahirap sa akin. Kasi nga, I have a big compartment sa K-van ko. Hindi ko na kailangan itupi eh. It's just there, right there. Ikakasa ko lang. Then, pag gagamitin ko na, ilalabas ko lang. I don't even have to fold it. Napaka-convenient talaga. Now, kung meron kang mga goods na dala, somehow may business na kaunti, pwede mo rin ito magamit eh. Kasi nga with the compartment. Pero, again, this is best used for daily drive. Talagang gamitin mo siya araw-araw. Kasi this is how it is designed. Fuel efficiency, pang daily talaga yan. Isa pa sa mga gusto natin talaga, kaya dito sa may K-Vans, yung napaka-alwan niya i-drive.
imagine, yung nguso niya napakaiksi lang kasi nga, ang engine niya ay nasa ilalim mo. Of course, kailangan lang maganda talaga yung insulation para hindi mainit, which we do here. Talagang binubugbog namin na insulation para convenient yung riding na experience natin. Yung view mo, mataas ka. Actually, kitang-kita mo halos lahat. Yung nasa gilid mo, halos kita mo rin nga yung nasa harap mo. Very easy mag-parking at talong-lalo na ganito pag nasa river drive ka, kitang-kita mo yung mga kasunod mo at kitang-kita mo yung mga kasalubong mo kasi nga yung uso mo di lang, malapakaliit lang, kaya safe na safe gamitin. Although yung mga key cars naman may nasa front yung engine nila, short pa rin naman yung mga mga nguso niyan so safe pa rin. Hindi na katulad lang talaga sa minivans, mga K-vans, medyo mas mataas ka. So yung view mo very very good kasi again, ang lawak nung pwede mong nakikita mo habang nagdadrive ka. Very safe yan. Now, dito tayo ngayon sa boundary ng BF Las Piñas at Bacoor, Cavite. Itong crossing na to, napakahirap to kung malaki yung nguso ng sasakyan mo kasi ang daming mga sasakyan going from all over the place. May mga galing sa Las Piñas, may galing sa Bacoor, at isa pa, paakyat yung going to Bacoor. Medyo mahirap din. Kita-kita nyo yung mga sasakyan sa nasa labat talaga. Mahirap i-manage pagka mga ganyan. May mga nagpa-bike pa. Pero with our K-vans, tali. Ito, try natin itong paakyat. Maraming nabibitin dito. Lalo yung mga manual transmission. Pero tayo, pakadali lang. Kita nyo, meron tayong katabi halos kitang-kita natin. Next time, samahan nyo ulit ako Sana Baguio naman.